Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa may Arco ng Victoria. Ngayong araw magsusulo muna tayo. Bibiyahe tayo ng Mindanao ngayon. Dito tayo magsisimula ng ating biyahe. Itong biyaheng to, subukan ko dumaan sa mga alternative na ruta. Hindi naman siya shortcut pero dadaan tayo sa mga daan na hindi masyado traffic. So katulad dito, dati dumadaan tayo ng Calamba, Santo Tomas, San Pablo hanggang Lucena. Ngayon dito tayo dadaan sa may Liliw, Mahayhay, Lokban. So siguro labas natin Pagbilaw. Dito first time ko kang dumaan ng diretsyo. So kung dito ka dumaan from Calamba, diretso ka ng Los Baños. Saka pagdating dito sa Victoria, kakanan tayo dito papuntang Liliw, Mahayhay, Lokban. So nakalabas na tayo ng Lokban. Mahigit lang oras din yung biyahe natin. So far goods naman yung kalsada, malapad, di malubak. May konting traffic lang kapag napadaan ka ng bayan na Mahayhay, Liliw. Pero kumpara mo dito sa San Pablo, Chaong, mas mabilis siya daanan. So sunod nating daanan yung sa Atimunan. Pero di tayo dadaan sa zigzag road. First time kong daanan tong papuntang Gumaca sa right side bago mag zigzag road dito sa Padre Burgos Road. Tignan natin kung okay din yung kalsada dyan. Kasi kung dito tayo sa Plaridel, medyo lubak dyan saka traffic. Malalaking truck dumadaan dyan. So let's go! Nasa Padre Burgos Road na tayo o dito sa Bundok Peninsula. Diretso tayo ng Gumaca pero kakaliwa tayo dito sa may Pitugo na. Yung pakaliwa doon, papuntang Atimunan na yon, doon yung zigzag road. Matraffic kasi doon tsaka malubak. Tingnan natin kung maganda ba daanan dito. Nasa Gumaca na tayo guys. So far, sasabi ko, ang ganda ng kalsada dito sa may Bundok Peninsula. Kumpara dito sa Plaridel at Atimunan dadaan. Pero mas mahaba siya ng konti. Pero at least tuloy-tuloy yung biyahe mo. Kanina medyo nilan tayo ng malakas. Pero dito, wala namang ulan. Dito na side. So doon lang na side yung ulan kasi bundok kasi yun. So hanap lang ako ng makakainan, kata magpagas din. Next stop natin, may nahanap akong camping site. In 3 kilometers, turn right onto Maharlika Highway. Dito sa may Albay. I don't know kung mahabol natin sa oras, pero doon tayo magpapalipas ng gabi. May dala naman tayong tent, pero tatanong pa natin kung pwede bang maglatag ng tent. Tingnan ko yung mga review sa YouTube. May mga tent naman silang pinaparent. So I think baka pwede tayo mag-camp doon. Overnight lang. So dito sa GPS natin nasa 6 hours siya. So I think mga 8 hours yan kung dire-diretso tayo. Tansya ko mga alas 8 tayo ng gabi doon makakarating. So let's see.
Hello guys, ayun na kung kita. It's 8 o'clock. Dito na tayo sa may San Fernando at Minalabak. Malapit na tayo sa Naga City, pero di tayo dadaan doon sa Naga City. May nakita kong alternative route dito sa Minalabak papuntang Nabwa. So di na tayo diretso doon sa Naga City. Kumanan tayo dito sa may San Fernando. Kasi dyan sa Naga City tsaka papuntang Pili, sobrang traffic dyan. Kaya mas pinili natin dito dumaan. Natitingnan din natin kung okay ba yung kalsada dito. May nakita na akong nag-review dito, okay naman yung pinakita niyang kalsada. So titry natin yun kaso gabi. So let's see na lang. Kalabas na tayo ng San Fernando Nabwa Road. So far maganda naman yung kalsada, di ma-traffic, walang lubak. I recommend siguro kapag gabi kayo dumaan dyan, dapat malakas yung ilaw nyo, naka-kondisyon ng motor nyo, kasi mahirap kapag naberya ka dun sa kalagitnaan ng daan. Kasi may area dun na sobrang layo ng mga bahay, walang makakatulong sa kapag nasiraan ka. So dapat kondisyon yung motor nyo kapag gabi, tsaka malakas yung ilaw kasi sobrang dilim. But so far mabilis naman yung biyahe. Nakaiwas tayo sa traffic dito sa Naga City. Next stop natin is sa may Kamalig. So try natin kung pwede pang pumasok doon ng ganitong oras. Pero kung hindi, hanap na lang tayo ng ibang matulugan. Pero kung papayagan tayo na maglatag ng tent, doon tayo magpapalipas ng gabi. So mga 40 kilometers na lang from here, konti na lang, and dahan-dahan na lang tayo. Just arrived here sa Kitwinan Ranch. Good thing, pwede pala dito camping talaga. Marami akong kasabayan dito. Mga naka-car, solo camping. And 10 o'clock na ako nakarating dito. I just set up the tent. So, update na lang tayo tomorrow. Magpapahinga na muna ako. See you tomorrow, guys. Good morning, guys. Nandito tayo sa Kitwinan Ranch. So, dito tayo nagpalipas ng gabi. Saglit lang tayo dito and maya-maya mabiyahe na ulit tayo. Sobrang ganda dito. Ang ganda ng landscape. Sarap mag-camp dito pa ulit-ulit. Grabe. Pwede rin mag-picnic dito. First time ko makikita ng mayon na walang ulap na nakatakip. Sobrang ganda niya. Hindi ako nagkakamali yung sa gilid ng vulkan. Mga nyog. So, ibig sabihin may mga tao dyan na tumitira. Grabe yung taas niya. Ganda dito kasi mula sa paanan ng bulkan makikita mo. Tsaka makikita mo rin dito yung Legazpi.
Meron din silang playground dito. Pack up na muna tayo guys. Pupunta pa tayo ng Kagsawa Ruins. Dito na ako sa Kagsawa guys. Ganda dito mag ATV. Punta na tayo ng Matlog Port guys. So sana makahabol tayo ng papuntang Alin na barko. Sana meron pang fast cut doon. Gusto ko mahabol yung fast cut kung kaya pa. Dito na tayo sa Matlog Port. Nakuha natin barko, fast cut. So nahabol natin yung oras. Pero yung loading yata o yung schedule nasa alas 6 pa ng hapon. So antay lang tayo dito. Relax. Relax muna. Dito na tayo sa Alin Samar. Nakababa lang natin galing sa barko. Punta tayo ngayon sa Calbayog. Doon lang tayo magpapalipas ng gabi. Nasa 70 kilometers pa yung Calbayog from here. So, malapit lang. And maghanda na lang tayo. Good morning guys. Nagpalipas lang tayo ng gabi dito sa Calbayog City. Next stop natin San Juanico Bridge. Titignan natin kung ano yung sitwasyon doon. Gear up na tayo and let's go.
Ready na tayo guys. Nandito yung San Juanico Bridge. Ito yung mga pictures ng mga sira ng tulay at kailangan ayusin. May ginawa silang bago dito. Parang park or pasyalan. Bago pa to eh. Punta muna tayo ng MacArthur Shrine. Try natin kung pwede rin magpalipad ang drone. Maganda dito pag natapos to. Kape muna tayo dito sa may McDo. Ulan na rin eh. Pahinga muna tayo tapos try natin sa MacArthur Shrine kung makapagpalipad tayo ng drone. Kasi parang makapal yung ulap dito. Kung hindi, dadaanan lang natin. Tayo sa MacArthur's Landing. Diretso na tayo ng Liloan Port. Tingnan natin kung may masasakyan pa yung ngayong gabi. Kung mahabol natin yung alas 8 or alas 10. Nandito na tayo sa Liloan Port guys. Nahabol natin yung 10 PM na biyahe papuntang Surigao. Ito yung Montenegro shipping line. Mamaya pa alas 10 yung pagpasok ng mga sasakyan. So mga 5 hours din yata yan. Makakatulog tayo sa barko. Tapos biyahe pa tayo ng 5 oras papunta sa amin. So mga umaga na tayo makakarating bukas. A total of 3 days yung biyahe natin. Mas gusto ko yung ganito, relax lang. Usually 2 days lang yan, pero sobrang pagod yan. Tsaka konti lang yung tulog. Ngayon mahaba yung tulog natin, tapos relax lang yung takbo. Wala tayong oras na hinahabol. Pati pala dito sa Liloan Port na tulay, sira din pala. Hindi makapasok yung mga bus. So lahat ng sasakay ngayon sa barko, mga maliliit lang, mga 4 wheels, saka motor. So hindi lang pala sa San Juanico yung sira. Ito din pala sa Liloan, sira din. Thanks for joining on today's adventure. I hope nagustuhan niyo itong video. Don't forget to like it, share it with your friends, at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang adventures. Hanggang sa muli, ingat tayo palagi.